Ngayon ngang araw na ito ay gagawa ko ng division para magkameron pa ng isang kwarto sa sala na inuupahan naming apartment nila ate. Dahil hinihintay pa ni Sheila ang kanyang graduation at hindi pa naman required ang TOR sa kanyang inaplayang trabaho, nag-apply muna siya at thank you Lord dahil natanggap siya kaagad. Ito nga pala yung dahilan kung bakit ginawa kong kwarto yung sala. Dito na muna titira si Sheila habang nagtatrabaho kasama naming tatlong magkakapatid para makalas na rin sa upa ng bayad sa bahay. Dahil kung magre-rent ng isang room or uupa ng isang bahay, baka kokonti na lang yung matira sa sahod. Alam naman natin na bababa ang minimum wage sa mga probinsya. Ganon talaga kapag nagsisimula pa lamang, tipid-tipid lang para makaipon. Bago nga pala magsimula ako ng paggagawa dito ay nagpaalam muna ako sa may-ari ng apartment. Syempre laking pasasalamat namin dahil pumayag naman agad. Ako na lang yung gumawa ng division kaysa ibayad pa namin ni Sheila. Mahal na rin kasi ang bayad sa skilled worker kapag nagpapagawa ng mga ganito. At dahil nga wala akong gamit, nanghiram na lang muna ako sa dati kong teacher at dun sa kapatid niya dahil saktong-sakto nagpapagawa sila ng bahay, bumili sila ng mga gamit. Maraming salamat po Sir Jobert and Kuya Roy Pajarillo. 2 days before mag-start na si Sheila sa kanyang trabaho. Kaya dapat matapos ko kaagad ito at mag-aayos pa si Sheila syempre ng gamit. Alas 4 na nga ng hapon ako nakapamili ng mga materyales dahil sobrang lakas ng ulan dito sa amin. At pagkatapos ko mamili ay nagsimula kaagad ako. Coco lumber lang yung ginamit naming kahoy dito dahil sobrang mahal ng good lumber. Nung nagtanong ako, 220 pesos ang isang kahoy. 2x2x12 ang sukat. Sa Coco lumber, 80 pesos lang kaya yun na lang yung pinili namin. Dahil pansamantala lang naman ito at baka ipatanggal din sa amin ng may-ari kapag umalis na kami. Si Sheila na lang itinulong ko dito dahil kayang-kaya naman niya. Saktong-sakto kakarating lang din ng kapatid naming bunso galing school. Nagpapatulong ako kapag matataas at mabibigat na yung kahoy na hinahawakan at binubuhat. Alas 7 na nga ng gabi kaya tinigil ko na ang paggagawa at pagpupukpok baka nagpapahinga na rin yung mga kapitbahay. Kinabukasan maaga nga akong gumising para pagpatuloy yung aking ginagawa at saktong-sakto yung kapatid ko hapon pa ang pasok. Siya na muna yung tinulong ko dahil si Sheila masama ang pakiramdam. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa pagkakarpentero. Ina-apply ko lang yung napapanood at nakikita ko nung tumulong ako sa papa ni Sheila nung gumawa ng piggery namin. Tinutulong din ako ni papa kapag may ginagawa siya sa bahay or nagkakarpentero. Alam nyo, hindi naman talaga mahirap gumawa ng mga ganito. Para sa akin, kung marunong ka magsukat, makakagawa ka ng mga bagay na gusto mong buuhin. At ayan nga, dahil kompleto na lahat ng mga braces, ilalagay ko na yung aming dingding. Dito sa amin, ang price ng plywood at saka ng hardeflex ay parehas lamang. Kaya ang kinuha na lang namin ay hardeflex para may kulay na siya na white pansamantala. Habang wala pang pambili ng pintura. Bale, lahat-lahat ang nagastos lang namin dito ay 1,800 pesos. O diba, diskarte lang talaga para makatipid ka. Ginawa na namin double walling yung aming division dahil matalas ang Coco lumber at baka makasalugsog ng balat. Bukod pa rito, talaga namang magandang tingnan kapag naka-double walling. Medyo nahirapan nga ako dito maglapat ng aming hardeflex dun sa mga braces dahil hindi pantay-pantay ang sukat ng mga kahoy. Yung iba sobra sa sukat ng 2x2 at yung iba naman ay kulang. Kaya ginawan ko na lang ng paraan para lumapat dahil mabilis mabasag ang hardeflex. Ito yung nakapagpatagal sa proseso ng paggagawa ko ng division. Wala kasi akong mahiraman ng grinder para ipanggayat or ipamputol dun sa hardeflex. Kaya pinaputol ko pa ito dun sa hardware na binilan ko at ilang minuto rin ang kinain bago mai-deliver. At ayan, malapit na nga tayo matapos at ikinakabit ko na lang yung kantuhan. Alam nyo, kahit may pambayad kayo at kaya nyo namang gawin, kayo na yung gumawa para mas makatipid kayo. Bukod pa rito, nalalaman natin yung ability na meron pala tayo. Hapon na nga ako natapos paggagawa at ginabi na rin sa paglilinis si Sheila. Bumili na rin kami ng bagong floor mat dahil luma na yung dating nakakabit dito. Dahil gabi na nga, pinagtulungan na namin ng paglilinis at pag-aayos ng gamit dito sa loob ng kwarto. Alam nyo, na-realize lang talaga namin ni Sheila na sobrang hirap pala talaga ng buhay. Imagine, nasasahod ka ng minimum wage na 479 pesos araw-araw. Kung kukwentahin natin monthly, magkakameron ka lamang ng kulang-kulang 11,500 pesos. Kapag inalis natin yung expenses natin katulad ng upa sa bahay, ng pagkain, ng kuryente, ng tubig, halos wala din talagang matitira. Kumbaga, kaya mo lang talagang buhayin yung sarili mo. Kaya sa lahat ng mga tao na nakakapanood nito, alisin natin yung mindset natin na kapag may trabaho, maraming pera. Yung iba, sobrang tinitipid lang talaga nila yung sarili nila para may maibigay sila sa kanilang pamilya. At finally, natapos na namin yung aming kwarto, nahakot na namin yung mga gamit, nakapaglinis na rin kami, nailagay na rin namin yung mga dapat naming ilagay, at sobrang saya at nakakapawi ng pagod nung natapos na namin to. Dahil para sa amin, may isa na namang kaming achievement na nakuha. At dahil wala pang budget pambili ng pinto, kortina na lang muna ang nilagay namin dito. Alam nyo, sobrang hirap talaga kapag nagsisimula kayo sa scratch. Talagang matututo kayo mag-budget at gagawin nyo lahat ng paraan para makatipid lang kayo. Eto na yun at masaya na kami dito. Simpleng buhay, ang mahalaga nagtutulungan, nagkakaintindihan, at may isang goal at pangarap sa buhay. Stay safe and God bless.